Just checking if everything's okay here. Nandito pa sa venue si Edward. Habang nakikain pa si Snoop sa bahay nila Bingo, na umayaw na sa kakakain niya dahil naubos niya yung kanin nila Bingo, na pabiro pa niyang sinabi na masama yung masyadong matakaw kaya biniro ni Bingo na simot yung kaldero nila, kaya giniit ni Snoop na okay lang maging matakaw kung libre. Sabay inabot naman ni Bingo yung 2.5 na parte niya sa binayad ni Caroline, na umalma pa siyang bakit hindi 5K. Sinaad naman ni Bingo na okay na yun dahil wala naman silang masyadong ambag at wala pa silang napatunayan, na giniit naman ni Snoop na halos mamatay na siya sa kasusunod kila Jaime at Edward, kaya sinabihan naman siya ni Bingo na napaka-OA niya, na sinubukan pa niyang bawiin pero giniit ni Snoop na okay na yon sa kanya. Sabay pabiro pa niyang sinabing mahirap kapag nagkakaroon na ng pinagsamahan kaya bumabagsak ang presyo, na parang nagiging presyong kaibigan. Sabay humirit pa siyang papabaryahan niya ng tag 20 pesos ang 2.5 niya para magmukhang madami. Sa pag-uusap naman nila Carlo at Charleston ay giniit ni Carlo na isa si Edward sa mga sponsors ng Tech-in Limits ng IT company ng mga young developers. Sabay tinanong niya ang kuya niya kung bakit niya pinapasilip ang Tech-in Limits, na napagtanto niyang kung financer si Edward ng IT company na yun, at giniit niyang si Jaime ang gumamit ng mga connection niya doon para i-hack ang GL Box, na confirm na si Edward ang mastermind ng hacking incident. Galit na galit si Charleston dahil sa pag-set up sa kanya ni Edward, kaya giniit ni Carlo na kailangan na nilang sabihin ang lahat sa papa nila, pero hindi pumayag ang kuya niya, na nagpasalamat na lang ito sa tulong niya, kaya napatunayan nilang si Edward ang may kapakanan ng lahat, at nang gigigil niyang sinabi na siya na ang bahala kay Edward, kaya hindi na umalma pa si Carlo dahil alam ng kuya niya kung anong ginagawa niya. Habang nagpa-home service naman sila Bettina nang saktong dumating ang wedding gown niya, na sobrang kilig sila na Irene na may kasabay pang regalo para sa dalaga. Sabay nagpa-picture pa silang apat kasama sila Wilson at Cindy. Sakto pang tumawag si Edward kaya kinausap muna siya ni Bettina habang nauna na sila Wilson dahil kakain na sila. Giniit ni Bettina na bawal na sana silang magkita at mag-usap dahil bawal sa pamahiin ng mga Chinese na magkikita at mag-uusap ang bride at groom bago ang kasal. Giniit naman ni Edward na bawal silang magkita sa personal pero hindi sila bawal mag-usap, na mas kinilig ang dalaga. Sabay tinanong niya kung asaan si Edward, na giniit naman ng binata na nasa kondo niya at nagwo-workout siya. Sabay biniro pa niya si Bettina na excited na ba siya sa honeymoon nila, at sinabi pa niyang i-check niya yung venue ng kasal nila, at tinanong niya kung may bilin si Bettina, pero giniit ng dalaga na okay na siya at ayaw niyang may stress. Sabay pinaalala niyang huwag kakalimutan ng binata na inumin ang vitamin niya, at humirit pa si Edward na hindi na siya makaantay sa kasal nila kinabukasan, na agad namang sinabi ni Bettina na habang naghihintay siya ay kailangan niyang maging good boy, sabay nagpaalam na din siya. Pagkapatay naman ng cellphone ni Bettina ay tumatawag naman si Liv, na nagdalawang isip siyang sagutin ang tawag ng best friend niya na mismong naging karelasyon ng magiging asawa niya. Habang may isang taong dumating naman sa kondo ni Edward kung saan sinaad ng binata na nagawa na niya ang utos ng taong yun na i-hack ang GLC Bank, sabay sinabi niyang bayad na ang pamilya nila sa pagkakautang nila sa kanya. Abangan natin kung sino ang misteryosong tao na nag-utos kay Edward na wala siyang ibang pakay kundi sirain ang pamilya ni Wilson maging ang kanilang mga negosyo. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Can't Buy Me Love dito po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.